Walang gastos kahit piso sa pag-ayos ng plancha. Paano nga ba ayusin ang plancha? Or sa English ay flat iron. Panoorin mo to para may idea ka. At least marami dito sa mga junk shop binebenta ang hindi nila alam, wala kang gagastusin kahit piso sa pag-repair po nito. Napakalaking bagay po kapag may konting alam ka sa pag-ayos, imbes na magbayad ng labor, pyesa, ikaw na lang ang gagawa. Lalo na, pasukan na, diba? Yung plancha, kailangan gamitin, ang gamitin na. Ito po. Okay, subukan natin bago ko ayusin. Ito po, 220 volts. I-plug ko sa outlet. Tapos, subukan po natin. Ayan, no? Wala po siyang power. Opo yung ilaw. Ayan, no? Hindi po siya umiilaw. Walang power. Ayan, no? Bago-bago na mga repairman. So, ngayon, ito po. Yan, plug natin. Kapag po ganito, may nangyari lang pong lost connection, no? Okay, ganito. Buksan natin. Parasin ko dito. Ayan, no? May screw po yan. Kung minsan, walang tornilyo sa ilalim, andito po siya, isang tornilyo. Yung iba, nandyan po, isa lang, no? Ito naman po, nasa ilalim. Kapag wala dito, andito. O, di ba? Nakita natin. So, ngayon, bubuksan natin. Galing ko talaga. Ayan, no? Dumidikit po yung aking tornilyo, no? Kapag hindi dumidikit, kuha ka ng magnet. Sigurado po, kakapit yan. Ayan, tanggal na. Tapos, sa harap naman, kapag wala ka nakitang tornilyo, nakaklip lang yan. So, kuha ka ng flat screw. Flat screw. Aray. Ayan, no? Galing ko talaga. Tapos, alisin ko to. Ganda, ang cute, to. Baso. Tapos, ayan, no? May isang tornilyo sa gilid. Alisin natin. Kung paano kinalas, ganoon din po ibabalik. Diba? Meron yan, no? Spring. Huwag niyo mawala. Ayan. Kuha tayo ng magnet para di mawala. Yan. Yan, no? Tapos, kapag tanggal na yan, alasin na natin. Di ba? Ganyan na kadali, mga repairman, no? Ang bilis. Ngayon, ang gagawin po natin, alasin natin to. Alasin ko yung ilaw, tapos yung tatlong tornilyo. No? Kung paano yung kinalas, ganoon din ibabalik. Ayan, pwede ka na tumanggap ng repair ng plancha sa inyong lugar. Tuturo ko po sa inyo yung tatlong bagay na dapat nyong itest. Tatlo lang. Hindi po 4, hindi po 2. Tatlo lang po. Yung dapat mong itest kapag meron kang inaayos na plancha. Plancha po ng buhok to. Ang tinatawag na flat iron. Kaya po tinawag na flat iron. Flat po kasi dito sa ilalim. Kaya nga flat iron. Yan po kasing iron, ibig sabihin, umiinit po yan, no? Iron. Ayan. So, ngayon po, ito ang titest natin. Okay? So, ayan po, no? So, unang test po natin, yung thermal fuse. Okay? So, alisin ko muna dito, no? Yung dalawang nakaklip na yan para hindi po tayo mahirapan. Huwag ka ng plier. Hindi mo kailangan putulin. Plier lang po. Ayan, no? Tanggal na, Tapos, bilugin natin para maibalik na maayos, no? Ayan, bilugin natin para pwede pang ibalik. Ayan, bilog na siya. Tapos, yung isa, pag nailagay mo kanina, mamaya, okay lang, kahit baliktaran, walang problema, no? Ayan, nahulog na. Ayan, ito po, nahugot. Nahugot to. Ayan, nahugot to. Ayan, kapag ganyan nahugot, i-cut ko na. Ayan, no? Tapos, balatan ko ulit. Ayan, para mamaya hindi na mahirapan sa pag-test. Okay. Ayan po, test na natin. Unang gagawin, i-test mo yung cord. Cord po, no? Yan ang masarap sa problema. Gamit ng tester X100 continuity. Okay, tester, subukan po natin. Kapag may reading, ibig sabihin, buo po yung wire niya, no? Ito po, kapag may reading, ibig sabihin buo yung wire. Ngayon, tester natin, i-short natin. Ayan, no? Magkabila. Tapos, dito po, no? Sa dalawang wire ng plug. Okay, may reading. Pangalawa, meron din reading. Ibig sabihin, okay yung plug niya. Sunod na test mo, ito naman, yung kanyang thermal fuse. May thermal fuse po kasi yan. Okay, alasin ko, no? Ayan. Ito po yung thermal fuse. No? Laging madalas na problema, thermal fuse kapag walang reading. Ito po siya, Yan, thermal fuse na yan. Okay?
testerin po natin yan. Thermal fuse. Ang thermal fuse po, ay pag-test, isa pong wire dito, isang wire dito. Okay? Thermal fuse yan. Testerin natin. Ayan. Isang wire test probe at sa kabila. Ayan, may reading. No? May reading po. Ibig sabihin, ang problema, yung kanyang temperature switch. Tawag dito? Nakalimutan ko, mga ka-repairman. Ang tawag dito ay thermal temperature switch. Ito, oh. Kapag pinihit mo, gagana. Kapag nag-automatic, na-reach na yung Celsius, mag-off siya. Ito po yun. So, yung pag-test, isang wire po dito, ayan, oh, isang wire po, ang pag-test, isang wire po dito at isang wire dito, magkabila. Okay? Yan po ay switch. Kapag sira po yan, hindi gagana, walang power. So, ngayon, tester na po natin. Ganun pa rin po, no? X100. Ngayon, isang wire po dito, ayan, no? Isa dito, hawakan ko na siya. Tapos, isa po dito sa kabila. Okay? Ayan, wala, mga ka-repairman, no? Wala. O, paano gagana yan? Walang power, walang reading, yung switch. O, so ngayon, gagawin natin, sa mga ganitong senaryo, liya lang. Liya lang po katapat dyan. Kuha tayo ng liya. Ayan, no? Iba talaga kapag Jack Repairman. Useful yung mga video, mga ka-repairman, no? Saan ka ba? Okay, so wala tayong liya na makita. Ito na lang. Ay, hindi. Kailangan talaga liya. Liya. Liya, where are you? Kanina nandiyan ka lang eh. Ba't bigla ka nawala? Sabi ko sa'yo, hintayin mo ako eh. Yan, nagintay tuloy yung mga followers natin. Liya. Nasaan ka, Liya? Liya. Where are you? Ang dami kaninang Liya eh. Ito, Liya. Ito pa. Ito pala. Hindi ka nagsasabi? Ayan, no? Kung minsan, kinakausap kong sarili ko, normal lang po yun. Ayan, ito po. Liya. Ang gagawin natin, baliktaran. Ayan, baliktaran po, no? Tapos, ipapasok natin doon, no? Dito po. Diyan ko ipapasok yung liya. Tapos, ayan, pasok na. O, tapos liyahin natin. Ayan. Kumisan po, nagkakaroon ng kutil. Normal lang po yun. Nagkakaroon ng kutil. Lalo na sa mga rice cooker, no? May contact po yan. Kaya kapag may power yung rice cooker, hindi umiinit, ayaw mag-cook. Ayan po, contact switch. Ayan, no? Pasok sa gitna. Ayan, no? Ang dumi, oh. Ayan, no? Oh, baltar niya, may gas-gas. Di ba? Ayan, nakadikit naman siya, oh. O ngayon, subukan natin kung okay na ba siya. Ito po yung tester natin. Tingnan nyo. Kanina, wala po siyang reading. Ngayon, subukan na po natin. Ito. Tapos, ito. Asan na? Ito. Ayan, mga ka-repairman, may reading na, oh. Okay? So ngayon, buuin na natin yan. Sa paglagay nito, dito sa kanyang switch, para hindi kayong mahirapan, isero mo siya. Okay, zero, ayan, no? Meron po siyang guhit. Kailangan isakto mo dyan, ihulma mo. Yung iba, nahirapan po dito, no? Ayan, no? Tapos, kailangan nakatapat po dyan, kailangan sakto. O, ganyan lang. O, tapos yung wire, kailangan pong ipasok na maayos para di maipit. O, tapos habang sinisilip nyo, pasok na. Okay? So ngayon, ilalagay natin yung tornilyo. Yan, para may idea po kayo, no, kung paano ilalagay yung mga kinalas ko. Ito yung baso, tsaka yung mga spring. Iba po talaga kapag full demo tutorial, no? Yung kasing iba, nagpa-forward ng video natin, kaya hindi nila ganong maunawaan kung ano yung mga ginagawa ko po sa video. Kaya ang nangyari, nagtatanong po sila sa atin, ang problema, yung iba, hindi ko po nare-replyan dahil sa sobrang dami. Ngayon po, yung dalawang tornilyo, binalik ko na, ibabalik mo rin yung sticker na to. O, di ba? Ang daling ayusin, wala kang gastos kahit piso. O, tapos ito, yung pitchel, no? Lalagay mo rin. Pero bago 'yon, unahin mo to. Yung inalis mo kanina na may spring, na may tornilyo. O, di ba? Nilagay natin to. Ay, tinanggal natin. Ganun mo rin ibabalik yan. O, kapag ayaw dumikit, kuha ka ng magnet. Yung magnet mo dito, didikit yan. O, pasok na. Ngayon, subukan na natin. O, ito naman po, kung paano tinanggal, ganun din ibabalik. O, ganyan, di ba? O, ito naman, o. Lalagyan po ng tubig yan. Okay. So, ngayon mga ka-repairman, subukan na natin.
I-off ko yung ilaw. Kanina, walang power po yan. Ngayon, ayan oh, may power na siya oh. Pagka power mo, ilaw na siya. Tapos, mag-automatic po yan kapag naris na po yung init. Ayan oh, nag-off na siya, di ba? Ngayon, pihitan ko ulit. Ayan oh, mag-on yan. Kapag na-reach na po yung init, ayan, kapag na-reach na po yung init, ayan, mag-off yan. Oh, init oh. Ang init.